Kung na-mishandling po na hindi nabantayan na wala, sure tayo na wala talaga tayong kuryente. Good morning. Good morning, sir. Ako si Heji sa Technical Department. Manual mode, startup muna tayo dahil wala pa tayong automatic transfer switch. So, ganito lang po sir ang natin gagawin. Yung battery switch natin, i-on natin ito. Ay, sorry. Ganyan po. So, pag naka-on mode position, naka-align siyang pataas. So, meron tayong dalawang baterya. And then, pupunta tayo dito sa control panel at i-on mode natin yung switch, yung pinaka-toggle switch ng generator natin. Then makikita natin dito yung ating mga display. So nandyan lahat po sir yung ating mga parameters ng generator. So yung mga parameters na yon required para doon sa ating monitoring. Recorded yun sir during start ng generator natin with logbook dapat. So pag nag-i-start tayo mag-i-start ng genset. Pag in-start natin to, may certain seconds na umabot sa 1,800 RPM yung required natin. 1,800 RPM. 1.8. Opo. So nakalagay naman dito sa ating signal na ready na sa generator to on yung breaker. So magsisignal. Pagkatapos na yun, na-rated na yung RPM natin at stabilize na yung lahat ng parameters natin. Kung yun naman ay naka-on, naka-ready na, wala na problema. Pag on mo ng genset, automatic may ilaw ka na, may magagamit na silang supply. Ito yung magiging control natin. Kasi medyo may kalayuan yata yung EGF natin dito sa likod pa. So yun po. So manual, start, si genset. Ganon din po sir, pag nag-off mode tayo rin magpapatay ng genset. So from load ang generator natin, so kailangan natin siyang i-cool down si genset bago natin papatayin. So pag bitaw ng load, i-off yung breaker, hayaan po natin siyang about 5 minutes to 10 minutes na dapat siyang naka-cool down si generator bago natin to siyang i-stop yung generator. Pag cool down natin, paano natin cool down? Hahayaan lang natin umandar? Hahayaan mo natin umandar yan. May cool down siya pero about 1 minute, mabilis lang po yun. Pero kailangan, bago natin siya i-off, hayaan mo natin umandar si generator. Kasi since naman na tayo ang magpapaandar si generator, tayo rin magpapatay si generator. So, ganun ang gagawin natin. Manually off, manually start. Lahat po yan tayo po mismo gagawa. So, pagka naka-automatic na, i-active natin yung tinatawag natin na 3 minutes to 5 minutes na cool down si generator. So, wala na tayong gagawin dyan, kundi monitoring na lang kapag naka-automatic transfer switch na tayo. So, yun po yun. At ang bilin ko din naman sa inyo na dapat recorded po siya. Lahat po yung parameters natin. May logbook po tayo para po magiging natin yun, transparent natin. So, kung ano man yung nakita nyo pong alarm, or example, may nakita kayong leak o abnormal sa generator. So, since naka-warranty pa to sa amin, kami po ang responsibilities nun. Hanggat hindi, alam ko is 1 year, about 1 year in warranty ng generator natin. So, i-report lahat, maliit man o malaking problema, i-report agad sa amin para ma-address. So, sa maintenance naman ito, sir, ibigyan ko lang kayo ng idea, basic guidelines ng operating ng generator natin. So, mayroon naman tayo ditong nakalagay, 1, 2, up to troubleshooting. Meron kami basic troubleshooting dito na mayroon po tayong monitoring sir, may percentage po tayo dito sir. So ibig sabihin nun, pag umabot na kayo ng 75, yun na po yung binibigay natin maximum sa generator. Kasi kaya po binigay namin yung maximum sir kasi may mga possible yung mga aircon. So yung mga aircon kasi may mga starting current yun. So baka abutin kayo doon, magti-trip yung breaker natin. Paano yung kung normal kayong operation? Bigla lang power fail. Yung mga ganun po mga sir, okay lang po. Kaya lang po ngayon kasi talagang sure tayo na wala talaga tayong kuryente. Kung na-mishandling po na hindi nabantayan na wala ng
fuel to. Okay. Kunyari, na-mishandling, nawala ng fuel to, nauna tong namatay. Pag nauna po kasi tong namatay, automatic po, bababa po yung bababa yung voltahe. Eh, naka 400 po tayo. Yung 400 po niya, ang mangyayari po nun, bababa ng unti-unti. Hindi kagaya po pag brownout kasi biglang ano lang yan. Unti-unti po yung bababa. Kasi ito po, bago po ito mamatay, may 5 minutes. Minutes muna. 5 minutes po yung delay nito bago mamatay. May mag-alarm yan pagka ano? May alert. May fuel alarm. Apo. May fuel alarm naman. Mamang natin full load, ilang hours ang kayang operation? Ang standby generator po is ginagamit po yun ng 8 hours. Pero kung gagamitin niyo po siya ng continuous as yung sinabi po sa amin, papahingan po natin siya ng at least 1 hour. Pwede po siyang tumakbo, sir, kahit naman na 12 or more than 12 hours. Pero yung genset kasi, kung sakaling ginamit niyo siya ng 80%, dapat ibababa niyo po, ibabawasan niyo po ng load. Gagawin na kasi siyang prime kasi yung genset natin is standby. So ang standby rating kasi, kaya niyang tumaas ng load, nga lang, hindi siya pangmatagalan. So kung gagawin mo siyang prime, ibababa mo yung percentage, pwede siyang gagamitin. Gagawin niyo po, wag na lang i-on yung circuit breaker for safety. Sa generator lang, siguro pinakamadali is 15 minutes, pinakamatagal na yung 20 minutes na run test ng genset. So weekly po yun. So, hanggat maaari din, dapat 2 to 3 months naloload si generator dapat. So ibig sabihin, pagka may normal power na, naka-on na rin ito. Yes po. Naka-ready na yan. Naka-auto na po ito. Ay, auto na siya. Yes po, wala na po kayong just pag nagkaroon ng brownout, kusa na po itong aandar and 3, 2, 1, Paano start. battery niyan? Hindi siya basta-basta Ang lifespan ng battery natin, sir, is about 2 years to 3 years. Depende po yun sa temperature ng room. Kung sobrang init. May battery charger po tayo. So, may Mag-recharge siya kusa. ito po. Active yung battery charger natin, so supply natin siya ng AC. Sa ngayon kasi wala pa eh. So, may supply yan kasabay dito sa automatic cable na ito po. So, naka-ready na to siya for installation pag nandiyan na yung ating automatic transfer switch natin. Kasabay dito sa battery charger natin. May hiwalay pa kaming sa inyo po, training para doon naman po sa automatic transfer switch natin, ATS and generator operation. May iwan namin today or mamaya nga. So, kayo na po mismo ang may hawak nito, tama ba ako? Yes. So, ang gagawin nyo na lang po siguro, pag kailangan nyo sa genset, yun yung standard natin na operation. Kasi iiwanan namin itong naka-off lahat. So, yun din yun. I-on yung battery, i-on yung ganito, tapos start, tapos breaker. So, yun yung pinaka-basic. Magkaano sila? Mabag-service. Mm. So, kung baka next week, magbabag-service sila. So, paandar ko ito. Yun. Yes po. So, Ang talagang i-avoid lang po, pinaka number 1 rule, overload, underload. And ito, sir, para safe din kayo, kung tatanungin namin kayo, sir, pwede yung i-record yung percentage ng load. Kasi pagka nangyari kasi kung ano man mangyari, meron kayong basihan. so naka-reflect naman ko ilang percent yung Yes po, may percentage ng load, saka load maximum voltahe, nandyan lahat. So, 75% tayo. Yes po, 75%. So, safe pa. 80% tayo, di ba?